Good morning, everyone. So we are the group 2 and our topic for today it's all about feministic theory. According to Simone de Beauvoir, one is not born, but rather becomes a woman. For feminists, the question of who or what women are has never been easily answered and the situation has only become more complicated over time. Both analytic and continental traditions find a clear articulation of the problem in Simone de Beauvoir's 1949 book, The Second Sex, where she famously claims that one is not born, but rather becomes a woman. 1950 281. Elizabeth Spellman's consideration of this claim, 1988, can serve as a starting basis for the analytic tradition's reflections on the questions of who or what women are meant to be, while Judith Butler's analysis 1990 can do the same for the continental traditions. Feministic theory is a social movement aiming to improve women's situation by challenging unequal power dynamics in various societal spheres, including politics, culture, and education. Also, feminists challenge misconceptions about women's roles in national development and construction, challenging stereotypes that portray them as impulsive, illogical, weak, and fickle-minded based on irrational studies. Feministic theory is a theoretical, fictional, or philosophical discourse that explores gender inequality, examining social roles, experiences, interests, and politics in various fields like anthropology, sociology, communication, media studies, psycho, psychoanalysis, home economics, literature, education, and philosophy. It aims to establish equal opportunities for women. Feministic theory. Feministic theory ay tungkol sa pag-aaral ng mga kawalan ng pantay-pantay nangyayari sa pagitan ng mga lalaki at mga babae. Ito ay tumitingin sa issue tulad ng pagkaiba ng papel ng kasarian, mga problema ng seksismo at iba pang uri ng diskriminasyon. Layunin nito na magtaguyod ng pantay-pantay na karapatan at pagkakataon para sa lahat ng kasarian. Ang feminism ay para sa pantay na karapatan ng mga babae at iba pang kasarian. Ang feministic naman ay tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa feminism. Halimbawa, sumusuporta siya sa feminism. Ito ay feministic na ideya. Definition of terms. So ang una dyan is sex. Sex pertains to the physiological and biological differences between man and woman. So ang ibig sabihin lang ng sex o kasarian ay nauukol sa pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at babae sa physiological at biological. So next dyan is gender. Gender on the hand is the identify of masculinity or femininity that is socially constructed and culturally influenced. For example, boys are conditioned to play with toy guns while girls are socialized to play with dolls and toy kitchen sets. So, ang ibig sabihin ng gender ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos o gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. So, ang ibig sabihin lang nito is kung ano yung mga nakahiligan ng mga lalaki gaya ng baril-barilan or espada-espadahan. Samantalang yung mga babae naman is yung mga doll or yung mga luto-lutuan. So, ang next naman dyan is class. Class refers to groups of people with similar status on the basis or income and wealth, as well as individuals who shall control over the means or factors of production, land and capital. Examples of these are slaves, slave owners, peasant class, land-owning class,
working class, and capitalist class. So, ang ibig sabihin lang ng class ay tumutukoy sa mga grupo ng mga taong may pagkakatulad mula sa status ng buhay o sa kapangyarihan sa lipunan. So, parang example lang nito is yung mga magsasaka, yung mga may-ari ng lupaing pinagsasakaan. Feminist movement. So, ang feminist movement ay may tatlong waves. Ito ang tinatawag nilang first wave, second wave, at third wave. So, ang first wave is comprised women's suffrage movements of the 19th and early 20th centuries, promoting women's right to vote. So, ang ibig sabihin ng first wave ng feminist movement na naganap noong mga dekada ng 90th at 20th. Ito ang panahon kung saan unang naganap ang mga pagkilos at pakikipaglaban ng mga kababaihan para sa kanilang mga karapatan at kapantayang legal sa lipunan. So next dyan is second wave. Second wave was associated with the ideas and actions of the women's liberation movement beginning in the 1960s. So ang ibig sabihin lang ng second wave o ang ikalawang yugto ng feminist movement na naganap noong mga dekada ng 1960 at 1970. Ito ang panahon kung saan nagkaroon ng malawakang pagmobilisa at paglaban ng mga kababaihan para sa mga isyung tulad ng reproductive rights, social liberation, gender equality at iba pang mga pagsusulong para sa mga karapatan ng mga kababaihan. Ito rin ang yugto kung saan nabuo ang mga feministong organisasyon at kilusang pangkababaihan na naglalayong mabago ang mga tradisyonal na kaisipan at sistema ng lipunan. So next dyan is third wave. Third wave is a continuation of and a reaction to perceived failures of second wave feminism beginning in the 1990s. So, ang ibig sabihin lang ng third wave o ikatlong yugto ng feminist movement na naganap mula noong dekada ng 1990 hanggang sa kasalukuyan. Ito ang panahon kung saan nagkaroon ng mga pagbabago at paglalim ng mga isyong kinakaharap ng mga kababaihan, kasama na ang pagtugon sa mga limitasyon at mga isyong na hindi pa nasasaklaw ng mga naunang yugto ng kilusang pangkababaihan. Major strand of feministic theory o ang teoryang feminist ay ang pagpapalawig ng feminismo sa theoretical, katang-isip o pilosopikal na diskurso. Nilalayon nitong maunawaan ang katangian ng hindi pagkapantay-pantay ng kasarian. Sinusuri nito ang mga tungkulin panlipunan ng kababaihan at kalalakihan, karanasan, interes, gawain at politikang pambabae sa iba't ibang larangan tulad ng antropolohiya at sosyolohiya, komunikasyon, pag-aaral sa media, psychoanalysis, teoryang pampolitika, ekonomiya sa tahanan, panitikan, edukasyon at filosofiya. Ang liberal feminism naman ay pangkalahatang kilusang feminismo at higit na partikular sa liberal na tradisyong feminist na nakatutok sa mga pangunahing pagkakatulad sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. At ang mga sukdulang layunin ay ang pagkapantay-pantay ng parehong kasarian sa lahat ng domain. Kabilang dito ang pagkapantay-pantay sa ekonomiya at politika, pantay na pag-akses sa loob ng lugar ng trabaho, kalayaan mula sa mapang-aping stereotyping ng kasarian, at isang androgynous na pananaw sa mundo. Marxist feminism. Ito ay isang pilosopiko na variant ng feminismo na nagsama-sama nagpapalawak ng teoryang Marxist. Sinusuri ng Marxist feminism ang mga paraan kung saan ang mga kababaihan ay pinagsasamantalaan sa pamamagitan ng kapitalismo at ang individual na pagmamay-ari ng pribadong pag-aari. Ayon sa Marxist feminist, ang pagpapalaya ng kababaihan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagbuwag sa mga sistemang kapitalista kung saan pinagtatalunan nila ang karamihan sa paggawa ng kababaihan ay walang kabayaran. Pinalawak ng mga Marxist feminist ang tradisyonal na pagsusuri ng Marxist sa pamamagitan
ng paglalapat nito sa walang bayad na domestic labor at sex relations. Ang Black feminismo ay isang pamaraan ng pag-aaral at pag-unawa sa kababayan na nakatuon sa nakaraan at perspektibo ng mga babaeng itim. Alienation from oneself. Ang pagkalayo sa sarili ay tumutukoy sa isang pakiramdam ng pagkawala ng kondisyon o pagkalayo sa sariling pag-isip, emosyon, pagpapalaga o pagkakakilanlan. Ito ay isang estado kung saan ang isang individual ay nakaramdam ng hiwalay na kanilang tunay na sarili na nagresulta sa isang pakiramdam ng kawalan ng laman, kawalang kasiyahan o pagkalito. Ito ay isang maaaring pangyayari dahil sa iba't ibang salik gaya ng mga panggigipit sa lipunan, mga personal o karanasan o panloob na mga salungat. Ang pagkalayo sa isang maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mental at emosyonal na kapakanan ng isang tao dahil maaari itong humantong sa pakiramdam ng kalungkutan, kawalan ng layunin at kahirapan sa pagbuo ng makabuhuluhang mga relasyon. Mahalagang tugunan at tuklasin ang mga damdaming ito upang muling kumonikta sa sariling mga makahanap ng kahulugan. Alienation from their fellow workers. Ang alienation mula sa mga kapwa manggagawa na kilala rin bilang social alienation ay tumutukoy sa isang pakiramdam ng paghiwalay o disasment na naranasan ng mga individual sa kanilang lugar ng trabaho, profesional na kapaligiran. Ito ay nangyayari kapag ang mga empleyado ay nakadarama ng pagkadiskonekta, pagiging marginalis o hindi kasama sa kanilang mga kasamaan o sa mga mas malawak na komunidad ng trabaho. Ang pakiramdam ng alienation ay maaaring magresulta mula sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng hindi magandang komunikasyon, kawalan ng pagtutulungan ng magkakasama, hindi pantay na pagtrato o isang masamang kapaligiran sa trabaho. Alienation from the product of their labor. Ang alienation mula sa production ng paggawa ng isang tao na kilala rin bilang product. Alienation ay isang concept na ipinakilala ni Karl Marx upang ilarawan ang isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa ay nakaramdam ng pagkadikonekta o pagkalayo sa mga produkto o serbisyo sa kanilang ginagawa. Sa mga kapitalistang lipunan, ang mga manggagawa ay kadalasang walang kontrol sa mga produkto na kanilang nililikha dahil ang mga kagamitan sa production ay mga-ari ng mga kapitalista o employer. Basic principles and feministic theory. So, ang first dyan is working to increase equality. So, ang ibig sabihin niyan is feminists daw links ideas to action, insisting we should push for change towards gender equality and not just talk about it. So, ang ibig sabihin na yan is sinasalamin ng feministang pananaw ang mga ideya sa action na nag-i-insisting dapat nating ipaglaban ang pagbabago patungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at hindi lamang pag-usapan ito. Next dyan is expanding human choice. So, feminists believe that both men and women should have the freedom to develop their human interests and talents, even if those interests and talents conflict with the status quo. So, ang ibig sabihin lang iyan is naniniwala ang mga feminists na dapat magkaroon ng kalayaan tanto ang mga lalaki at babae sa pagbabago ng kanilang mga interes at talento
kahit na ang mga ito ay magkasalungat sa kasalukuyan kalagayan. Next dyan is eliminating gender stratification. So, ito is feminist oppose laws and cultural norms that limit income, educational, and job opportunities for women. So, ang ibig sabihin lang yan is tinututulan ng mga feministang mga batas at cultural na mga norma na naglilimita sa kita, edukasyon at oportunidad sa trabaho para sa mga kababaihan. So, ang last is ending sexual violence and promoting sexual freedom. Feminists feel that women should have control over their sexuality and reproduction. So, ang ibig sabihin lang nito is naniniwala ang mga feministang ang mga kababaihan ay dapat magkaroon ng kontrol sa kanilang sexualidad at reproduction. So, that's all everyone. Thank you for listening.